po tayong lahat ay umawit. Ibuka ho natin yung ating mga labi. Huwag ho natin ipagdamot sa Diyos ang ating tinig. What a wonderful name. What a glorious name. Awesome and powerful name. Sing my Savior. Redeemer and friend, my Lord, my King. To you I will bow down and sing. In your name I give glory. Sing in your name. In your name I will bow down and sing. There's healing in your name. There's power in your name. No other name like Jesus. In your name I give glory. Sing in your name I will bow down. Yes, Lord. There's healing in your name. There's power in your name. No other name like Jesus. When I speak your name, mountains bow down. When I speak your name, there's healing. When I speak your name, heaven rejoices. Heaven rejoices. What a wonderful name. What a wonderful name. What a wonderful name. Sige po, awitin po natin, gawin natin deklarasyon. When I speak your name, mountains bow down. When I speak your name, there's healing. When I speak your name, heaven rejoices. What a wonderful name. What a wonderful name. What a glorious name. What a wonderful name like Jesus. Hallelujah, our highest praise. Hallelujah, for you are great. Hallelujah, we lift up our praise. Hallelujah, we stand amazed. To you we bow down. To you we bow down. To you we bow down. To you we bow down for you. You are grace. Hallelujah, our highest praise. Hallelujah, for you are great. You deserve all the glory. You deserve the honor. We lift up your name. Come on, church. Sing it with a loud voice. Feel the presence of the Lord. To you we bow down. Narito ang banal na Espiritu. Narito ang Diyos sa ating kalagitnaan. Come on, church. Sing it to the Lord with full heart. Sing hallelujah, our highest praise. Hallelujah, for you are great. Sing hallelujah, we lift up our praise. Sing hallelujah, for you are great. To you we
your name, Panginoon, sa lugar na ito. Ikaw lamang ang Diyos na aming yuyukuran. Ikaw lamang ang Diyos na aming sasambahin. Ang aming pupurihin sa lugar po ng Baclaran. Come on, church, patuloy natin itaas sa pangalan ng Diyos. Hallelujah, our highest praise. Hallelujah, for you are great. Hallelujah, we lift up our praise. Hallelujah, we stand amazed. We stand amazed. To you we bow down. 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 For you, you are great. For the last time, hallelujah, our highest praise. Hallelujah, for you are great. Hallelujah, we lift up our praise. Hallelujah, we stand amazed. To you we bow down. To you we bow down. Only you we bow down. To you we bow down. For you are great. To you we bow down. 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 For you are great. To you we bow down. 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 For you are great. Yes, oh God. Patuloy na ikaw po ang Diyos na dakila. Walang katulad sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Pinupuri, sinasamba namin ang nag-iisang Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat minsan pa hindi mo ipinagdamot at pinaranas mo sa bawat isa ang presensya mo. Maraming salamat, Lord God, sapagkat sa pag-aawitan pa lamang namin, ramdam namin, nakasakasama ka namin sa lugar po na ito. At muli, Lord, itinataas ho namin sa iyo ang bawat isa na makikinig ng iyong salita. Lord God, we pray na wag ho silang madistract sa kanilang paligid. We pray, Lord God, na maibigay nila ang kanilang 100% na pandinig, isipan at puso para sa iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, sa buhay ni Nanay Ining na gagamitin mo. Itago niyo po siya sa inyong likuran, Lord God. We pray the knowledge, wisdom, and understanding, Lord, ay dumaloy sa kanyang buhay. Sa oras ng kanyang pagtayo dito sa unahan, Panginoon, ikaw po, ang anointing mo, Lord God, ang patuloy niya hong maranasan. Ang mga salita mo na lalabas sa kanyang mga labi, Lord, ay magkakaroon ng power, Panginoon. Ma-encourage ang bawat isang nangihina, magkaroon ng lakas ang bawat napapagal. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po namin iniaalay ang kabuuan ng gawain na ito. Sa iyo namin ibabalik lahat po ng papuri, lahat ng pagdakila at pagtaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, praise the Lord. So, ngayon po ay month of May. At ang ating pong ibang mga kapatid po ay, ang iba po daw ay nasa bakasyon pa. So, papalo pa po tayo. At yung iba naman siguro magaling na po yung kanilang mga sugat. Ano po, kasi po sila po ay nagpatuli. Ayan. So, magandang umaga po muli sa ating pong lahat. At tayo po ay dadako sa panibagong team ng ng buwan ng Mayo.
Magandang umaga po din sa ating pong mga kapatid na nasa Zoom. Kaway-kaway naman po dyan, mag-open kung kaya pong mag-open. Ayan, nakumaway ang Ate Helen. Sino ba po nasa Zoom? Ayan, nasa Taiwan. Sino pa po yan? Ayan, Kuya Eddie. Yan, praise the Lord. So, magandang umaga po. Sino po yung nakapicture ng green? Si Mama Peli. Ayan. O, si Ate Mercy, nasa Pangasinan po yan. Kaway-kaway, Ate Mercy, kumusta dyan sa Pangasinan? Ayan, praise the Lord. So, maraming pong salamat sa ating pong mga kapatid na bagamat sila po ay dumalo sa kalang probinsya at ang iba po ay nasa abroad, ang iba po ay nasa sarili pong tahanan. Pero malayo din po sa Baclaran, ay tayo po ay magkakaisa sa isang spirit at tayo po ay magkakaisa sa isang faith at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Nabati niyo na po ba ang inyong katabi? Nabati niyo na po ba? Oh, nabati niyo na. Oh, praise the Lord. Baka nakakalimutan yung i-bless yung ating po mga katabi dyan. Amen po? So, maraming salamat. Kumusta po ba yung ESCOM natin kahapon? So, nasaan po ba yung mga inaalagaan po nating tupa? No po, baka ho tayo, nawawala na yung ating mga tupa, yung ESCOM po natin kahapon ay napakasigla. Pero pagdating ng linggo, hindi nyo po natin nayayakap pagdating ng Sunday. Hindi lang ho natin sila natuturuan ng training. Ano po? Ang purpose ho natin, kaya ho tayo nag-ESCOM, ay para ma-equip din yung mga bata na matuto. At hindi po lamang yung matuto na sila kung ano yung gusto nilang instrumento, kundi matuto rin ho sila kung paano talagang tunay na sasamba sa Panginoon. Pero kung tayong mga leader, wala ho tayong ginagawang pagpupursige, ay ayusin ho natin. Ano po? Baka ho, iisa na yung tupa mo, dadalawa na yung tupa mo, nawawala pa. Ano po? So tayo po ay nangangalaga at tayo po pinagkatiwalaan ng Panginoon at maging responsible po tayong lahat doon. Amen po. So dito po, pag-usapan natin dito ay ang katapatan ng Diyos. Next slide po tayo. Pakita ho natin yung ating po pag-aaralan. Hindi ba mai-pull? Nababasa niyo po? Sige, babasahin nga po natin. Ano po yung team natin ngayong month of May? Breakthrough, faithfulness that endures. Ayan. So, sabi ko diyan, meron no yan dalawang verse, dalawang book at saka dalawang supporting verse, reference. Yung Acts chapter 1 verse 8 at saka po 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ito po nilalaman ng aklat ng gawa. Ang Acts sa Tagalog ay gawa. Ano po? So, maya-maya, balik po muna tayo doon sa ating team. So, ang nakalagay sa sa Acts, chapter 1, verse 8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng banal na espiritu. Ito yung word na naandun po sa Acts 1:8. Ang lahat daw na sumasampalataya sa Panginoon, sila daw po ay tatanggap ng kapangyarihan pagdating ng banal na espiritu sa kanila. At yung kapag gumalaw na si Holy Spirit sa ating pong mga buhay, kung ano yung damdamin, yung puso ni Kristo, yun po yung magiging puso po natin. Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, kinakailangan ang tapat na pangangasiwa. Ang katapatan bilang bunga ng espiritu ay ang pamumuhay ng may integridad, pananatiling tapat sa mga layunin ng Diyos at maasahan sa pag-ibig at paglilingkod. Ang matagumpay na katapatan ang susi ng mga pangako ng Diyos at nagpapanatili ng muling pagkabuhay sa bawat panahon. Yan po yung ibig sabihin po ng ating pong pinagdadaloy ng pag-aaralang breakthrough, faithfulness that endures. Napapanatili ang spiritual na momentum. Kung tayo daw po ay merong relasyon at alam natin, kilala natin si Jesus Christ at po ay totoong mahal po natin, nagpapatuloy ay inaalagaan daw po natin yung momentum. Ang katapatan ay nagpapanatili sa church na sumusulong sa kapangyarihan ng Diyos. Ikaw yung nasa church, nakakita yung alab mo, ikaw yung nakaka-empower, hindi ikaw yung nadadry. Ano po? Katiyakan ng mga pangako ng Diyos. Ano to? Tinitiyak na matatag na pagsunod na natatanggap ang mga pagpapala. So, walang sagaba sa mga pagpapala. Lahat yan naka-address sa tunay ng mga anak ng Diyos. Kaya lang lumilies ang pagpapala. Ang may problema, tayo. Kaya lumilies. Kasi ang mga pagpapala, yung sinasabi ng Diyos na kung sino yung sumusunod, doon lang yung papasok. Paano? Kaya lumilies, ay baka hindi tayo nasunod.
Pinaparami ang mga patotoo ng biyaya ng Diyos. Ang katapatan ay nagbabago ng mga pagsubok tungo sa banal na patotoo. Yung pong ating mga testimony, yun po yung ating pong, hindi yung pagkus ka nag-i-encourage ng iba, ikaw pa'y nakaka-empower para ma-hold. Gusto na ng tao na makapag-church, pero dahil sa mga sinishare mong negatibo, hindi siya makapag-church. Kaya bantayan nun natin yung ating pong mga labi, yung testimony po natin. Baka yung naisa-share ho natin ay yung mga pinagdadaanan mo, hindi yung kung ginagawa ng Diyos. Na kaya kami pinagdadaanan, merong gagawin ng Diyos. Baka may maliho tayo doon sa mga approach natin. Ano po? Pinaparami ang mga patotoo ng biyaya ng Diyos. Ang katapatan ay nagbabago ng mga pagsubok tungo sa mga banal na patotoo. Ang matagumpay na katapatan ay nagtitiis, nag-aangkla sa mga mananampalataya. Sa kapangyarihan ng Diyos at tinitiyak na ang kanyang mga pangako at pagpapala ay patuloy na dumadaloy ng sagana. Ito daw po ay tunay na dadaloy ng sagana. Kaya lang nagiging dry. Baka ho kaya nagiging dry, may double check ho natin yung ating spiritual life. Baka ho doon ho tayo, nagkakaroon na tayo, nakasentro na tayo sa ating mga pinagdadaanan, nakasentro na ho tayo sa ating mga sakit. Yun daw ho mga problema, katulad doon kaninang umaga, nakarinig po tayo ng mga testimony, ang anak nakakompine, pero mas lalong lumalim yung pananampalataya. Merong isang nagpatotoo, ilang taon na nawala sa kanyang church, tumalikod dahil nasaktan. Ano ang dumaloy sa kanya? 4 na uri ng sakit. Nang siya po ay nagpo-proseso ng pagpapagamot, nakita pa rin niya yung habag ng Diyos. Wala silang binayaran. Doon niya nakita yung kahabagan ng Diyos na sa kabila ng kanyang pagtalikod, sa kanyang panlalamig, sa kanyang mga kawalan ng pagpapabaya sa paglilingkod, 4 na sakit ang dumapo, pinagaling siya ng Panginoon. Wag ho nating antayin na tayo dumala kung pwede naman, hindi naman tayo, minsan hindi naman talaga dapat dadaan doon eh. Kaya lang tayo pinadadaan ng Diyos, magkaroon tayo ng realization. Pero pag hindi ho natin nakikita ang sarili natin at ang nakikita ho natin ay nagsishare natin sa ibang tao, ay yung sakit na naramdaman, si Nanay Ining, ganun rin. Si Nanay Ining, yung mga kapatid ko sa church, ganito. Eh, hindi ho kayo makakapag-solve. Ang isinishare ho, para kayo makapagdala ng kaluluwa, kung ano yung ginawa ng Diyos, na sa kabila ng pinagdadaanan nyo, gumagalaw pa rin ang Diyos. Na kaya mo pinagdadaanan yon, ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng realization. Makita mo sarili mo. Pero hanggang hindi natin nakikita sarili ho natin, hindi ho makakagalaw ang banal na Espiritu para madala at makapasok po tayo sa tunay at yung talagang presensya na inihahanda ng Panginoon para sa atin na maranasan ho natin yung talagang yakap ng Diyos. Yung yakap ng Diyos. Gustong-gusto ng Panginoon iparamdam sa atin, pero minsan ang tigas ng puso ho natin. Yung nasa kamay na ho natin, pinapabayaan pa ho natin. Isang si MT kahapon, kinausap ko po siya. Sabi ko, nasa kamay mo na. Dati nawala na sa'yo, ngayon nasa kamay mo na uli. Huwag mo nang pabayaang napabalik na uli sa'yo, pababayaan mo pa uli. Huwag ho natin sayangin. Hindi ikaw ang nagpo-promote sa sarili mo. Nakita lang ng Diyos ang puso mo, pero kung ngayon ay parang wadi-wadi na uli ang puso natin, ay tinanong natin, baka meron naman dapat i-double check natin, i-double check uli. Ano po? So ano ngayon natin pag-aaralan? Building on God's faithfulness. Itatatag ho natin ngayon, ano yung katapatan ng Diyos, doon tayo magtatatag. Itatatag tayo yun, tayo gagamitin ng Panginoon. Ano po yung ating pag-aaralan? 1, 2, ready, go? Building on God's faithfulness. Ang building on God's faithfulness ay nangangahulugang patuloy tayong magtiwala at magpatuloy sa buhay. Yan daw yung build. Nagbibuild tayo sa katapatan ng Diyos, dahil tapat ang Diyos, doon tayo. Ito yung matatag na pundasyon, doon tayo. Saan tayo doon yung matatag na pundasyon? Yung sinasabi po na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, yun ang tunay na pundasyon. Baka gumagawa ka ng sariling pundasyon mo. Ay, nasusugatan ako, nasisiraan ako, na ang essential mo, nag-uusap kayo, worker to worker, kasiraan ng church. Worker to worker, kasiraan ng manggagawa, kasiraan. Alam nyo, aanihin natin lahat yan. Kaya maging maingat po tayo. Kapag po tayo nagsalita against sa mga leader, may balik ko sa atin yan, ibababa ho tayo ng Panginoon. Kasi hindi ho tayo marunong mag-ingat. Amen po? Ang mga leader, hindi ho yan perfecto. Pinagpe-pray ho yan, kaya nararamdaman mo. Amen po? Kaya maging maingat ho tayo sa pananalita ho natin. Kasi hindi ho tayo nakatayo. Lahat ho tayo ay lahat
ay kasahabagan ho ng Diyos tayo nakatayo. Amen po? Sabi dito, dahil napatunayan natin tapat ang Diyos sa atin noon, kung tinutulungan niya tayo dati, gagawin niya ulit ngayon at sa hinaharap. Kung noon, tinulungan tayo ng Panginoon, iniangat ang buhay natin, inayos ang buhay natin, dumadaan ka ngayon sa pagsubok, o meron kang pagkukulang, merong itinatama ang Diyos sa iyo, balik ka uli. Balik ka uli. Kung saan kayo naramdaman yung apoy, doon ka babalik, hindi yung, kinukulong mo na sa puso mo yung sakit. Pagkatapos, hindi ka makano, gusto mo nang kausap, ang share mo yung naramdaman mo. Ibigay mo yun sa Diyos, kasi yung kausap mo, wala rin magagawa sa'yo. Ang Diyos lang ang merong magagawa. Amen po? Ang konseptong ito ay parang patatayo ng bahay sa matibay na pundasyon. Ang pundasyon natin ay ang katapatan ng Diyos. Yan o yun, kaya nakakapagpatuloy. Lahat ng pagkakataon, tinutulungan niya tayo. Sinasagot ang panalangin natin at hindi tayo iniiwan sa gitna ng problema. May problema ka nga, ikaw din ang gumawa, ang Diyos ang nagsusolusyon. Hindi ba natin kayang ipagpasalamat yun sa Diyos? Kapag sinasabing building on God's faithfulness, ibig sabihin, ginagamit natin ang nakaraan, nating karanasan sa Diyos bilang lakas at loob ng kasalukuyan. Magkaroon tayo ng lakas ng loob na harapin yung kasalukuyan. Kaya ano man itong nangyayaring ito. Kaya ano man itong nagaganap na to. Alam natin na yan ay privilege, kaya ka dumadaan dyan, privilege na makipag-usap ka sa Panginoon. Hindi tayo madaling matitinag ng problema dahil alam nating may record na ang Diyos na sa pagtupad ng kanyang pangako sa atin. Sigad na yun eh. Pangako niya, salita niya, sabi nga na Romans 10:19, kung di po ako nagkakamali, yun po, nasa ulo ko yun, ang Diyos kapag nangako, tinutupad niya. Kapag sinabi niya, ginagawa niya. Hindi daw siya tulad ng tao, nangako ngayon, hindi naman tinutupad. Panginoon, kaya ako ati ka ng sasakyan ko, gusto ko yung makakapagamit sa church. Pero nung nasa iyo na, wala na, pinagdamot mo na. Parang ganon. Lord, pag ako pinagaling mo, maglilingkod ako sa iyo. Pero nung gumaling ka, sipin natin to. Lahat ng bagay na pwedeng maganap sa atin, hindi ho natin kaya. Hindi ho natin kaya na i-mold yung sarili nating buhay. Ang Diyos lang yan. Ngayon po, pwedeng malakas ka. Ang dami na ho ngayon, nasabi nga ho doon sa napanood natin, kay dami-dami ng biktima ng mga sakit sa bato. Ang dami-dami, bata, pabata, mga dinadialysis. Kailangan ho natin na ipag-pray ho sila. Kailangan, ang tunay na nakakilala sa Panginoon, yan yung trabaho natin. Ang iludo sila sa Panginoon. Pababa ang edad. Kaya mag-ingat ho tayo. Ano po? Sabi doon, hindi tayo madaling matitinig ng problema dahil alam natin may record na ang Diyos na pagtupad sa kanyang pangako. Habang mas nakikita natin ang kanyang katapatan, mas lumalalim ang pananampalataya daw natin. Kapag daw tayo nananampalataya sa Diyos, pinakikita ng Diyos. Tingnan niyo yung babaeng balo. Crowded. May sakit siya, hindi siya makalapit kay Jesus. Pero ano sabi niya? Kapag ako'y nakalapit sa Panginoon sa kabila ng crowded ng tao, mahipo ko lang yung laylayan ng damit, gagaling ako. Yun ang faith niya. Nag-isagabal ba yung sakit niya? 12 taon, dinudugo siya, wala na halos. Kayamanan, naubos ang kagandahan. Dahil doon sa sakit na naramdaman niya. Pero nagkaroon siya ng pananampalataya nang marinig niya na naroon si Jesus. Nasa kabila ng daming hadlang. Na mahina yung kanyang katawan, sabi niya, makalapit lang ako kay Jesus, mahipo ko lang yung kanyang laylayan. Ako'y gagaling. Nangyari ba yon? Nangyari. Gumaling ba siya dahil nahipo niya yung laylayan? Hindi. Hindi naman yung laylayan ng damit ni Kristo. Nakatulad ng ginagawa ng ibang mga denominasyon. Nananampalataya doon sa mga damit ng ginawa din ng tao. Hindi po yun. Ang nakapagpagaling po sa kanya, yung kanyang pananampalatayang kapag nakalapit ako, nakahipo ako, gagaling ako. Yung pananampalatayang yun, yun ang nakita ni Jesus doon sa 12 taong dinudugong babae. Biktima ng sakit karamdaman. Nakita ni Jesus kung gaano yung faith. Ano po? Sabi dito, may halimbawa kung malalampasan mo isang mahirap na sitwasyon noon dahil sa tulong ng Diyos, maaari mo rin gawin sandigan iyon ngayon. Kung noon tinawid ka na, ilang taong ka na ngayon, inabot ka na ng senior citizen. Tapos umaakyat ka na, lumalampas ka na, bonus mo na yan. Ilang taong ka na ngayon, nakakilala ka sa Panginoon, napakaganda, nagsisimula na, bata ka pa, nakakilala ka na sa Panginoon. Napakapala doon natin. Kung bata pa,
Kung maaari nga lang, ibalik ako nung kabataan ko na ganito na ako ka-mature. Thankful ako kay God. Pero hindi. Pinahintulutan ng Diyos, senior ka na. Para saan? Para masabi, kahit yun ni senior, tayo mo nagpapagamit pa sa Panginoon. Paano yung mga bata? Di ba? Sa kabila ng kabataan nyo, magagamit kayo sa Panginoon, proud si God. Kung ikaw ay senior, nagpapagamit ka sa Diyos, nakikita ng Diyos ang paglilingkod mo, proud si God sa buhay mo. Kung merong unang-unang magmamalaki sa iyo, si God yun. Amen po? Sabi dito, ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi bulag. Ito ay nakabase sa paulit-ulit na patunay ng kanyang katapatan sa buhay po natin. Kaya patuloy tayong nag-build ng mas matibay na pananampalataya sa Kanya. Amen po? Sabihin natin, dyan sa next slide, Deuteronomy chapter 7. Next slide po tayo. Basahin natin sabay-sabay. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadaraman niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong salinlahi. Tingnan po ninyo to, ho. Doon po sa naka-highlight na yan, yung matapang ang pagkaputi, ano po, naka-bold, yan, naka-bold. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang tuntunin. Tapat ang Diyos. Hindi mo kaya sukatin ang katapatan ng Diyos. Pero kaya lang nawawala yung akala mo, Lord, ito'y pangako mo eh. Bakit hindi nangyayari sa akin? Hindi problema. Ang salita ng Diyos. Ang may problema, hindi kung ano nangyayari, kung ano pinagdadaanan mo, ang may problema, puso mo. Ipinadaraman niya ang kanyang pagmamalang kasi ikasanlibong salinlahi. Tingnan niyo po yun. Mantak mo, patay ka na, nakalibing ka na, lupa ka na, bumalik ka na sa alabok. Yung generation mo, pinagpapala pa ng Diyos. Hindi ba natin papalakpakan ng Panginoon dyan? Yung isang libong salinlahi, wala ka na sa mundo. Pero yung lahi mo, dahil sa bunga ng pananampalataya mo, yung lahi mo na sumunod sa iyo, pinagpapala ng Panginoon. Sa panahon ng paghihintay daw, di ba kapag tayo nag-a-apply, naghihintay tayo, magkaroon trabaho, opportunity, o sagot sa ating pangapanalangin, ang ipapractice daw po natin dito, magtiwala tayo sa tapat ang Diyos sa kanyang timing. May kanya-kanya naman pong timing si God eh. May pinapanalangin ka, hindi pa dumadating sa iyo, tuloy-tuloy lang ang panalangin. Kung akala mo hindi pa nagaganap at sasagot yung panalangin mo, tuloy-tuloy lang sa panalangin. Bakit ka mananawa? Bakit ka mananawa? Ako dumating po ako sa punto na nawa po akong manalangin. Bakit? On time na yon, dinudulog ko sa Panginoon yung buhay na nagsugat ng buhay ko. On time na yon, ang sabi ko, yun po yung hindi ko na po gusto. Kaya sasabihin ko sa inyong patotoong to, huwag po mangyari sa ating lahat. On time na nag-ano po ako sa panalangin, bumitaw talaga ako sa Kanya. Lord, bahala ka na sa Kanya. Taon ang binilang. Ipinag-pray ko po. Dumating sa punto na nakikita ko walang pagbabago. Ano sinabi ko? Lord, bahala ka na sa kanyang buhay. Bumitaw ako. Bumitaw ako sa prayer. Pinubaya ko na siya sa Panginoon. So ano po, dumating sa punto nang iyon po ay bitawan ko sa prayer. Umikse yung buhay. Yung dating nabibigyan pa siya ng pagkakataon ng Panginoon, umikse hanggang sa nawala na po siya. Ayokong dumating sa punto dahil nanawa kayo sa prayer, iyon po yung mangyari. Kaya totoo ay sinishare ko sa inyo, karanasan ko rin po yan, na nagpe-pray ako, dahil hindi ko nakakita yung pagbabago, bumitaw ako. At pinubaya ko, Lord, bahala ka na po sa Kanya. Wala naman ako magagawa sa Kanya eh. Ikaw lang ang merong magagawa. So, kumilos ang Diyos sa Kanyang buhay. Binigyan siya ang dami-daming pagkakataon, pero nasayang. Sayang. Ano po? So, wag po tayong dumating sa pagkakataon na tayo po ay bumitaw sa panalangin. Kasi po, napakahalaga po ang panalangin sa harapan ng Panginoon. Ilaban na ho natin hanggat may magagawa ho tayo. Negatibo, nakikita ho natin, laban pa rin ho natin hanggang ang Diyos na ang kumilos sa kanila. Amen po? So, dito po sa next slide po natin, hindi na po yan, lapasan natin yung dalawang slide, Kuya Aye. So, makikita ho natin, yun daw pong meaning
ng truth. Ayan, God is true and faithfulness. Yan po yan. So sabi ho dito, ipinapahayag niya ang kanyang katapatan sa lahat ng panahon at hindi kailanman nabibigo. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa lahat ng tao. Makasalanan ka man, hindi ka makasalanan, malalim ka man ang pagkaunawa, malalim man ang relasyon mo, nagpapakilala pa rin ang Diyos sa'yo. At nakikita ho natin yan. Wag ho natin sabihin wala ho tayong karanasan sa Panginoon. Ano po? Lahat ho tayo may karanasan sa Diyos. Ang katapatan ho ng kwento ng Panginoon, ang katapatan ng Diyos sa mga kwento natin, doon po na-expose ano ang ginawa ng Diyos sa'yo. Ano ang pinahintulutan ng Diyos na pagdaanan mo? At yung ginawa mong problema, binigyan ka ng solusyon ng Panginoon, ano ang ginawa sa'yo? Ano ang ginawa mo sa solusyon na to? Nakita ho natin yan. Makikita ho natin na tayo gumagawa ng problema, pero ang Diyos pa rin ang gumagawa ng solusyon. Ang Diyos pa rin ang gumagawa ng solusyon. Kaya abantayan ho natin yung ating pong mga buhay. Ano po? Kasi po, ang pinakamalaga sa harapan ng Panginoon, yung tunay ho natin pagsunod. Hindi ho yung 70-30. Hindi ho yung 99.9 na pagsunod. Kahit ho tayo yung pinaka-active sa church, ikaw ang multitask, pero hindi ho yun ang basihan, no? Ang binabasihan ho ng Panginoon, puso pa rin ho natin. Para maranasan ho natin yung sinasabing God is true and faithful. Ipinapahayag nga ang kanyang katapatan sa lahat ng panahon at hindi kailanman nabigo. Next slide po tayo. Joshua chapter 21 verse 25. Basahin ho natin ng malakas. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambahayang Israel. Every promise was fulfilled. Ano ba ang ugali ng Israelita sa panahon yon? Sila alipin sa Ehipto. Ano ba tawag doon? Slave po. So, sila po ay alipin. Lahat ng inuutos ng mga taga-Ehipto ay kailangan nilang gawin. Nung mawala na si Joseph sa Ehipto, yung mga Israelitang mga nabuhay pa, sila po ay inalipin ng mga taga-Ehipto. Ginawa ko sila kasi parami na siya. Lumalago na yung mga Israelita dito. Pahirapan natin sila. Yung dati, sinusuplayan ng mga semento, ng mga lupa para gawin nilang hollow block. Hindi na po sila nakuha ng lupa, sila nakuha ng semento para gawing hollow block. Pinahirapan nila ng todo. At noong panahon na sila pinapahirapan, dito gumalaw at narinig ng Diyos ang karaingan ng mga Israelita. Pero nang sila po ay ilabas, ginamit si Moses, inilabas sila sa Ehipto at dadali na sila sa lupang pangako. Habang sila po ay naglalakbay, ang pangako ng Diyos, 40 days, papasok na sila doon sa lupang pangako. At yung lupang pangako yung hitik na hitik, sagana. Yung lupa na pagdadalan sa kanila. Pero dahil sa katigasan ng ulo, reklamo din reklamo doon habang naglalakbay. Ano nangyari? Yung 40 days, nadagdagan na sa 0, naging 400 days. At yung mismong pinangakuan, hindi na sila nakarating. Hindi na sila nakapasok. Sino nakarating? Itong panahon nila Caleb. You know, yung generation. Si Joshua, na siyang naging kapalit ni Moses, sila yung nakapasok. Sila yung nanagana. Bakit? Kasi si Joshua nanindigan. Kung ayaw mong maglingkod, ako at ang aking sambayanan maglilingkod sa Diyos. Wala siyang pakialam. Basta, Lord, pinalit mo sa akin yung taon to. Ayaw siya sumunod. Sige, bahala sila. Basta ako at ang aking sambayanan maglilingkod sa Diyos. Basta sa akin, gusto ko, susundin ko yung kalooban ng Panginoon. Pinaalagaan mo itong mga taong to, alagaan ko sila. Pag sila'y lumapat, tumingi ng panalangin, papapray ko sila. Pag sila'y may problema at kailangan nila ang payo, papayuhan ko sila. Pero kung ayaw makinig, sigad na yan. Bahala na sigad. Kaya nung namakita si Joshua, sila nakapasok sa lupang pangako. Bakit nanindigan si Joshua? Sabi ni Joshua, kung ayaw niya sumunod, ako at ang aking sambayanan ay maglilingkod sa Diyos. Yun ang nakita sa puso ni Joshua. Kaya naman baguhin ng Panginoon yung mga taong inaalagaan ni Joshua. Pero ang tiningnan, puso ni Joshua. Puso ni Joshua ay paninindigan ni Joshua. Amen po? So, dito po sa next slide, ang sabi ho dito, paano tayo magtatatag sa katapatan daw ng Diyos?
Ang Diyos ay tapat at pagkakatiwalaan, isang batong naayon sa kanyang karakter. Siya ay tapat sa lahat ng kanyang ginagawa. Si God, lahat tapat siya. Pero tayo minsan sumasablay. Kahit tayo sumasablay, si God, tapat pa rin. Kasi katangian niya yun eh. So ngayon, paano natin to may tatayo at paano tayo magtatayo sa katapatan ng Diyos? Number 1, alamin ang kalawakan ng kanyang katapatan. Next slide. Alamin ang kalawakan ng kanyang katapatan. Alamin daw po natin. Alamin natin ay yung kalawakan ng kanyang katapatan sa atin. Wala ka pa dito. Wala pang tao ang mundo. Pero anong ginawa sa creation? Ang katapatan ng Diyos sa nilikhang mundo sa ating paligid ay isang patuloy na paalala ng kanyang katapatan sa kanyang mga tao. Wala pa si Eva, si Adan. Nilikha na niyang maging maganda ang mundo. Lahat yan, nilikha ng Diyos. Nakita. After noon, ang unang araw, anong ginawa ng Diyos? Lumikha ng liwanag. Pangalawang kalangitan, binuo niya sa pamagitan ng salita. Ikatlong araw, to yung lupa at mga halaman, nilagay niya ng mga green, ng mga halaman, yung mga paligid. Ikaapat na araw, lumikha siya ng buwan, ng araw at ang mga bituin. Ang ikalimang araw, mga isda at mga ibon. Tandaan nyo mga bata, may test kayo dito. Ang ika-6 ng araw, mga hayop sa lupa at mga tao. Tayo na yon. Ika-6 na araw, nilikha niya ang tao. Para saan? Para yung lahat ng kanyang creation, kanyang nilikha, ikaw na tao ang tagapamahala. Amen po? Gusto po ba natin maging tagapamahala ng Diyos? Kaso mo lang, ano problemang nakikita natin dito? Kapag nasa kamay na ng tao, akala niya kanya. Hindi mo alam, katiwala ka lang dito. Akala lang natin, yung lahat ng dumada sa atin, hindi, katiwala lang tayo dito. Kahit nga yung buhay mo, katiwala ka lang. Yung katawan mo, katiwala ka lang yan. Ganda, no? Yung katapatan ng Diyos na nanatili kahit tayo hindi tapat. Sabi dito, Psalms 36, basahin natin, ang wagas na pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggan at ang iyong katapatan ay abot sa kalangitan. Yan ang binigkas ni Haring David. Kasi kilala ni Haring David na sa kabila ng kanyang kasalanan kung paano siya isinalba ng Panginoon. Napakalawak ng pag-ibig ng Diyos, umaabot hanggang langit. Ang kanyang katapatan hindi nagbabago at kasintibay ng kalangitan. Ipinapakita ng talatang ito na ang pagmamahal at katapatan ng Diyos ay walang hanggan, hindi ito nasusukat at hindi rin nagbabago. Gaano man na nangyari sa buhay natin. Amen po? Ano yung una? Alamin natin daw yung kalawakan ng kapangyarihan katapatan ng Diyos. Number 2, kilalanin. Next slide po tayo. Ano yung una? Ano yung una? Alamin. Sumunod? Kilalanin. Kilalanin ang katotohanan ng kanyang katapatan. Ano yung katotohanan? Salvation, niligtas ka. Nagkasala ang tao, anong ginawa ng Panginoon? Ikaw ang lumikha ng kasalanan. Ikaw ang lumikha ng problema. Si God, nagkikreate na, nagbubuo na may maganda ng plano para maligtas ang tao. Ito ang gawain isinagawa ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan na tiwali o corrupt. Gawa ni Satanas at ng kasalanan. Napollute yung ating isipan. So dito, ano yung mga ginagawa ng Panginoon sa atin? Kaya kung nag-create ang Panginoon ng kaligtasan, because ang gusto ng Lord, maingatan ka. Sumunod, mapanatili ka. At ikaw, mailaan ka para sa Diyos. May talaga ka para sa Panginoon. Ipinapakita nito na ang katapatan ng Diyos kahit pagkatapos ng pagkahulog ng tao sa kasalanan, hindi niya pinabayaan ng tao. Hinanap niya sila, tinan nyo, ang Diyos pa naghahanap sa atin, hinanap niya sila kahit sila nagtatago. Di ba nagtatago nun si Eva at si Adan? Nung marinig nila yayabag ng Panginoon, nagtago sila kasi makasalanan na sila. Dati wala silang malisya, na sila'y hubad, wala silang damit. Pero nung sila'y magkaroon ng kasalanan, nagmelisyoso sila. Hubad tayo na magtago na tayo. Andiyan na ang Diyos. Pero sa kabila ng kasalanan yon, hindi niya inalis ang kanilang kalayaang pumili. Hindi niya sila ginawang parang mga robot na walang sariling pagpapasya. Hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Tayo pa rin ang pinamimili. Gusto mo yung mataas sa consequences? Go! Magkasala ka. Ngayon, kapag napagod ka na sa kasalanan, napagod ka na sa consequences, aantayin nyo ng Diyos. Katulad ng lalaki na kinuha yung kanyang mana, nung napagod at nawala na kahit isang sentimo, pagkain ng baboy ang kinakain, anong nakita niya sarili niya, dumating na sa kanya yung realization. Mabuti pa sa bahay ng aking ama. Mga katulong, kaysa sarap ng pagkain. Ako, pagkain ng baboy ang kinakain ko. Doon nakita
ng lalaking alibuga, ng anak ng alibuga, alibugang anak, yung kanyang sarili. Hanggang hindi ho natin nakikita yung sarili ho natin, hindi ho tayo makakalaya. The more na dinidepensahan mo ang nangyayari sa'yo, the more na may katwiran ka, at hindi na uubos ang katwiran mo para depensahan yung nararamdaman mo. Hindi pa tapos. Hindi mo pa nakikita sarili mo. Yun ang nakita doon sa lalaking, sa alibugang anak. Kaya siya nakabalik sa Diyos. Kaya niya naranasan uli ang pag-angat ng buhay. Nakita niya yung sarili niya. So, dito naman po sa next slide, sabi ho dito, ang katapatan ng Diyos ay ipinakikita. So, ano yung tatlong makapangyarihang eksena na makikita ho natin dito? Sa Genesis chapter 3 verse 21, gumamit ang Panginoon Diyos ng mga balat ng hayop at gumawa ng mga damit para sa lalaki at sa kanyang asawa, pagkatapos isinuot niya ang mga ito sa kanila. O, tingnan niyo yung tatlo. Ang sabi doon, may tatlong kapangyarihang eksena. Ano yung number 1? Pinatay ng Diyos ang isang hayop. Bakit pinatay? Para magawan damit. Kasi yung damit, ay yung balat ng hayop, yung po ginawan damit nung mga ni Eva at ni Adan. At pagkatapos doon, hindi pa nila alam kung paano magbibihis. Binihisan sila ng Diyos. Tayo. Ano ibinibihis natin? Wala pa tayong pagkakilala sa Panginoon. Binibihis natin ang galit, ibinibihis natin ang sama ng loob, ibinibihis natin ang hindi pagkapatawad. Yun ang binibihis natin. Tama, mali. Pero nung makakilala tayo sa Diyos, yung kahubaran natin, tinanggal ng Diyos. Binisan tayo ng, ano ang binis natin? Katwiran ng Diyos, kabanalan ng Diyos. Yan po yung ibinihis sa atin ngayon. Kaya nakakalakad tayo. Pero hindi ho natin yun na-maintain. Hindi ho natin yun naaalagaan. Sabi dito, 2 Timothy chapter 2 verse 2, kung tayo man na hindi tapat, next slide po tayo, siya'y nananatiling tapat para sa atin pa rin, sapagkat hindi niya maring itakwil ang kanyang sarili. Hindi kaya itakwil ang Diyos. Siya yun eh. Pangako niya yun. Kapag sinabi niya, sasabihin niya, ginagawa niya yun. Tapat siya eh. Kahit yung mga tao na mahal niya, sinakripisyo niya yung kanyang anak, mahal pa rin niya ang tao, kaya binibigyan niya ng pagkakataon. Baka sabi mo, hirap ka na, eto na nangyayari sa akin, abot-abot na sakit. Pero baka meron pang plano, merong gustong baguhin ng Diyos sa buhay mo. Kaya hindi ka pa nawawala at hindi ka pa pinababalik ng Panginoon kasi sayang. Sayang, tinawag ka na, nakakilala ka na, pero ayaw mo pa rin umalis sa kahubaran. Ang gusto mo, yan pa rin sarili mong gusto. Kaya nangyari, wag ho nating isipin, wag ho nating asahan. Na kapag hindi ho tayo sumunod, maranasan ho natin yung ginagawa ho yung nangyari po doon sa alibugang anak. Na pwede naman, hindi tayo dumaan doon sa ganung uri ng buhay. Na pagkain ng baboy, kinain ng alibugang anak. Wag ho tayong dumating sa puntong ganon. Sabi ho dito, magpakatatag ka sa pananampalataya kay Jesus. Ituro ang tama sa ibang kapagkakatiwala ang tao. Maging disiplinado at masipag tulad ng sundalo, atleta at magsasaka. Huwag sumuko kahit may paghihirap. Yan po yung guide do natin na dapat po natin i-apply, i-practice ho natin daw yan. Hindi ho tayo exempted sa mga pagsubok. Kailangan ho natin lang lumaban. At doon sa paglaban, kung ikaw ay isang sundalo ng Diyos, lagi ho tayong dadaan sa training. At iyan ay bahagi ng spiritual training. Iwasan ng walang kwentang pagtatalo at mga maling aral. Mamuhay ng malinis at gumawa ng mabuti. Layuan ng kasalanan, piliin ng tama. Maging mabait, mahinahon at matyaga sa pagtuturo. Manatiling tapat sa Diyos, gawin ng tama at maging mabuting halimbawa sa iba. Kanina nga ho, sabi ko doon sa magtuturo, ano tuturo mo? Fasting po. Ikaw ba'y nagpa-fasting? Nagpasting pala, nakalimutan lang. Hindi po. Ay, wag mo ituro yung fasting, hindi pala nangyayari. Tinanong uli siya, di ba kayo nagpasting ng 40th anniversary? Opo, o yun, ituro mo na yan. Kasi nangyari na sa'yo. Ikaw na pala yan. Naranasan mo na eh. Magtuturo ka, hindi mo naranasan, mahirap yun. Kailangan maranasan mo. Amen po? Amen po ba? Naintindihan natin. Hindi natin kayang magturo at magsalin, mag-empower kung yung ating ituturo, hindi nangyayari sa atin. Baka tayo sa ganang magturo, hindi naman natin nakikita sarili natin. Wala hong power yon. Ang power ng Diyos, kapag naranasan mo at nakita mo na sarili mo, bago mo ibahagi yung ituturo mo, yon ang may power. Amen po? Next slide. Ang katapusan, pangunahing katapatan ng Diyos ay ipinahayag, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Matthew chapter 1 verse 21.
ang kanyang anak ay namatay sa cross. Yan po, yung katapusang pangunahing katapatan ng Diyos. Bakit? Kasi lugmok na ang tao. Walang matuwid, wala kahit isa, walang nakita ang Diyos. Lahat nagkasala. Lahat nagkasala. So anong ginawa ng Panginoon? Isinugo niya ang Diyos. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Paano sinugo? Process! Pwede namang instant. Diyos siya kaya niyang gawin lahat. Pero saan? Pinakita niya, nagpa-process siya. Umanap siya ng isang virgin na babae. Pagkatapos ang mga tao nung panahon na yon, at hanggang sa ngayon, anong ginawa? Sinamba si Mama Mary. Pero ginamit lang nakasangkapan ng Diyos si Mama Mary kasi virgin. Doon pinalabas, doon yung sa kanya sinapupunan, doon binuo si Jesus Christ para yung proseso ng pagiging tao ay mangyari. Amen po? Pero ang tao, tingnan niyo po, nung magbagyo dito ng malakas, nalusaw ang bagyo, gawa ni Sierra Madre. Anong sabi ng mga tao sa balita? Salamat kay Sierra Madre. Anong kinalaman ng Sierra Madre niya? Sino ba lumika kay Sierra Madre? Kaya yung isang reel na napanood ko, sabi ni Sierra Madre, hindi ka sa akin dapat magpasalamat, sa Diyos ka magpasalamat, hindi sa akin, ako nilikha lang ng Diyos para maging proteksyon ng Pilipinas. Pero yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos, ang bukang bibig, salamat Sierra Madre, nakalimutan ng Diyos pasalamatan. Amen po? Pero tunay na Kristyano, marunong magpasalamat sa Diyos. Amen po? Palakpakan ho natin ang Panginoon. Totoo yan. Kasi kilala mo ang Diyos Hindi yun makakigit sa sino man. At kapag may nangyayari sa'yo, hindi mo sinisisi iba. Ang tinitingnan mo, chinecheck mo sarili mo, at tinatanong mo ang Diyos, Lord, ito tinuturo mo sa akin. Sabi sa next slide, si Jesus ang dumating upang akuin ang kasalanan at kasamaan. Talunin ito, patawarin tayo sa pamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Iyon, yung lundo. Namatay siya sa krus, hanggang sa krus, ipinanganak. Nung matapos panganak, nagmisyon, bata pa siya, may power na yung kanyang sinasabi, binabahagi, kaya yung matatanda. Saan galing ang kapangyarihan nito? Kaya kayo mga bata, kapag kayo nag-aral ng salita ng Diyos, nag-share kayo ng Word of God, magtataka yung mga naunang mga matatanda sa inyo, anong kakayahan meron to? Kaya hindi nila alam, sumasayo ang banal na espiritu na siya nagtuturo at ginagamit ang labi mo. Kasi yun pangako ng Panginoon sa mga pagkakataong ganito, hindi kayo magsasalita, kundi si Holy Spirit ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Amen? Gusto natin gamitin ng Diyos. Parang ayaw nyo. Gusto natin gamitin tayo ng Diyos. Kumbisida ba kayo? Parang ang hina ng aim nyo, parang 50-50, parang hindi kumbinsido. Gusto nyo tayong gamitin ng Panginoon? Ay, hindi pa ho abot sa langit. Gusto ba natin na gamitin tayo ng Diyos? Amen po. Kung talagang gusto nating magpagamit sa Panginoon, alam mo natin yung mga proseso, alamin mo natin. Ano yung una? Alamin. Yung pangalawa? Kilalanin. So ano pa yung pangatlo? Unawain ang kanyang matagumpay na katapatan. Number 3. Next slide po tayo, Kuya Ye. Unawain ang kanyang matagumpay na katapatan. Tagumpay na ho siya Ngayon, kung ikaw ay matagumpay at kilala mo na anak ka ng Diyos, alam mo na ikaw ay tinawag ng Panginoon, ibig sabihin, uunawain mo lang yung tagumpay na ginawa mula sa katapatan ng ating Panginoong Hesus na siyang tumawag at tumirang sa iyo, magiging tapat lang daw po tayo. Sino pagpapalain from generation to generation? Hindi ka magiging selfish. Kaya ka nagpapakahusay, nagpapakatapat kasi gusto mo mapagpala yung hanay mo. Tingnan mo si Abraham, naging tapat sa Diyos. Gaano? Umabot sa atin yung katapatan ng Diyos kay Abraham. Kaya tayo, yung binhi, yung supling ni Abraham. Siya ang nagbigay ng katiyakan ng pagganap ng tagumpay. Kaya gaya ng kanyang sinabi, ang kanyang katapatan ay hindi sa atin. Hindi ang sa atin. Ang kanyang katapatan, hindi ang sa atin, ang tanging pag-asa natin. Maliwanag po ba yan? Ang kanyang katapatan, hindi yung ating katapatan, no? Ang katapatan ni Jesus, ang tanging pag-asa natin. Yun po yan. Amen po. So next slide po tayo, Lamentation chapter 3, verse 22. Sabi ho dyan, basahin natin ng malakas. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakil.
hindi natin kayang isalarawan yung pag-ibig ng Panginoon. Ito ang araw na pagkakataon ng Diyos sa buhay po natin. Kung tayo may nagkasala sa panahon na nakalipas ngayon, mula sa oras na ito, nakita mo na sarili mo, ako pala, ganito na pala ugali ko noon, ito pala yung nasasabi ko, bunga ng mga nararamdaman ko, magsisinaho tayo. Magsisinaho tayo. Kung meron kang nabibigkas na salita na itatransfer mo sa iyong kapwa, hindi nakakabuti sa nakakarinig sa iyo, hindi nagiging pagpapala, magsisinaho tayo ngayon. Magsisinaho tayo ngayon. Para maranasan nun natin, ang pag-ibig mo, Yahweh, hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay, ito'y laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Hindi nauubos daw ang pag-ibig ng Panginoon. Kung nauubos at nadadaray ang pag-ibig mo, sigad, hindi. Ngayon, kung nababawasan yung pag-ibig mo, pray. Pray. Yun lang naman ang katapat. Hindi yung wala, meron, hindi yung may gagawin ka pa, hindi, mag-pray ka lang. Panginoon, nababawasan yung pag-ibig ko. Tulungan mo ako. Lagi siyang mawain at mabait. Araw-araw, bago ang kanyang awa, lagi siyang tapat at hindi nagbabago. So, maliwanag ko, yung ating napag-aralan. Amen po ba? So, recap, natatandaan niyo po, mga bata, ano yung tatlo na ating napag-aralan? Number 1, alamin ang kalawakan ng kanyang katapatan. And number 2, kilalanin ang katotohanan ng kanyang katapatan. And number 3, unawain ang kanyang matagumpay na katapatan. Kapag hindi mo to inalam, kapag hindi mo to kinilala, kung hindi mo to uunawain, hindi mo mamahalin ng Diyos. Ang mamahalin mo lang sarili mo. Kailangan alamin natin, kilalanin natin, unawain natin kung gaano katapat ang Diyos sa atin. Sabi ko dito sa last slide, dalawang slide pa pala to. Great is His faithfulness. Ano po? Sabi dito, kabilang dito ang kanyang presensya sa oras ng paghihirap. Kanyang lakas sa oras ng tukso, kanyang paggabay kung paano mamuhay ng may karunungan at tagumpay. Kanyang kapangyarihan sa pagtalapat ng katarungan para sa mga durusa alang-alang sa kanya. Kahit binabago ng mga trahedya ang kanyang presensya, layunin o pag-aalaga sa atin, hindi natin kailangang baguhin ang ating paniniwala o teolohiya para lang umayon sa mga nangyayari. Yung ba tipong may plano ka, ito, plano ko sa anak ko, ganito eh. Eh, hindi naman nangyayari sa anak mo yung plano mo. Ako, naranasan ko yan eh. Nasali pa kami, hindi ko alam yung karakter ng magiging buhay ko, maliliit pa anak ko. So, dumating ko sa ito, naka-mindset pala ako, nagkikreate ako ng magandang pamilya. Kaya kahit pangit yung nangyayari sa pamilya ko, sa asawa ko, sa paligid, naka-mindset ako, maganda yung kasi naka-mindset ako eh. Doon ako nakapaloob, nakulong ako, wala pa akong pagkakilala sa Panginoon. Hindi ako makabitaw. Pero nung ako'y makakilala sa Panginoon, natuto kong bitawan ang lahat ng imahinasyon na nasa utak ko. Yung lahat ng imahinasyon na nilikha ko sa isipan ko. At doon lang nakagalaw ang Diyos sa buhay ko. At doon lang nakagalaw ang Diyos sa buhay ko. Amen po? So, dito sa ating pinag-aaralan to, sabi dito, mga ilang paalala lang ho to, hindi natin kailangan baguhin ang ating paniniwala o teolohiya para umayon sa mga pangyayari, sa nangyayari. Hindi siya natutulog o nagpapabaya sa kanyang gawain. Ang kanyang katapatan ay magpakailanman habang binabantayan niya ang lahat ng ating ginagawa. Binabantayan ho tayo ng Diyos sa ating mga ginagawa. Sa kasong ito, makikita natin kung paano ang panandaliang panalo ni Satanas sa buhay ni Pedro ay nauwi sa mas malaking tagumpay ng Diyos sa huli. Ano ginawa ni Pedro? Dininay 3 times. Uy, di ba alagad ka? Uy, hindi ko kilala yan. Oh, ito kasama to. Ay, hindi ko yan kilala. Dininay ni Pedro. Pero nung makita ni Pedro na denial na pala siya, sobrang iyak niya sa harapan ng Panginoon. Pero 3 beses niyang i-deny ang Diyos. Tinatuwa niya. Hindi niya kilala si Kristo. Pero ang totoo, kasama siya araw at gabi kasi disciple siya. Pero nung siya'y manumbalik sa Diyos, kay ganda ng ginawa sa kanya. Mula sa iyo, tatayo ko ang aking iglesia. Tingnan niyo yun. Yung palang buhay natin noon, pwedeng gamitin ka ng Diyos, maging leader, magtayo ng iglesia sa pamagitan ng buhay mo. Pwede palang magtayo. Pero kung naipagkatiwala na yung church na yan sa'yo, pagkatapos pinanghihinaan ka ng loob,
tingnan nun natin. Huwag na ho natin sayangin. At kailanman di nagkamali ang Diyos ng pagkakatawag at pagpili sa iyo, kaya ka nakakilala at kaya ka nagagamit ng Panginoon. Amen po? Sabi niya, ang katapatan ng Diyos, last slide po tayo, ang katapatan ng Diyos ay nagbibigay kakayahan at nagtutulak sa atin upang maging tapat sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang bayan. Po yung napakaganda. Ito ang dapat ho nating pakalimiin. Ang katapatan ng Diyos ay nagbibigay kakayahan at nagtutulak sa atin upang maging tapat sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang bayan. Hindi sa sarili mo. Hindi lang sa pamilya mo. Ang paglilingkuran mo. Tinawag ka ng Diyos sa pangmalawakan. Ako po natin to. Kapag iniaangat at isinusulong ng Diyos, ang pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, pagyamanin mo. Kasi hindi lahat pinagkatiwalaan ng Panginoon. Pinipili lang niya yung katiwala. Pero kung ikaw na napagkatiwalaan, hindi ka katiwa-tiwala na. Ibig sabihin, mawawala na ang anong meron sa iyo. Kaya huwag na ho nating hayaan. Amen? Amen po ba? So, tayong lahat po ay dudulugo sa Diyos. Kung tayo po sa ating pong pinag-aralang ito, naandaw ka sa kalalagayan, nasaktan ka, naramdaman mo, pasalamat ka sa Panginoon. Kung may natutunan ka, may nabuksan sa puso mo, magpasalamat po tayo sa Diyos. Kasi po, inaantay ng Diyos yung tunay na puso ng pagsisisi at pagpapanumbalik na relasyon sa atin. Amen po? Tayo na po tayong lahat. Di po, umawit po tayo sa Lord. Kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Kapatid, dumadaan ka ba sa spiritual dryness? Nanghihina ba pananampalataya mo? O nagiging immune na yung pakiramdam mo na ayaw nang tumalab ang salita ng Diyos sa iyo? Naandun ka ba sa punto na wala kang nakakita kundi sarili mo? Hindi mo nakakita kung ano plano ng Diyos sa iyo? Ito yung pagkakataon, binibigyan tayo ng tsansa ng Panginoon sapagkat hindi ito mensaheng wala lang. Ito ay mensahe para sa bawat isa sa atin. At tayo po ay lalapit sa Panginoon. Ang kaninyo po na ito pong panalangin ito ay sa inyo. Taimtim po, galing sa puso, makipag-usap po tayo sa Panginoon. Sabihin nun natin, banggitin nun natin itong panalangin na to. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Makapangyarihan sa lumalapit ako sa iyo ngayon na may mabigat ang puso, mabigat na puso, pagod, drayang espiritu, drayang espiritu, at nanghihina ang pananampalataya. ang pananampalataya. Ngunit naniniwala ako Ngunit naniniwala na kahit sa ako gitna ng na aking kahit sa gitna ng katahimikan aking katahimikan at kawalan ng gana, at kawalan ikaw ay ng- narito pa rin, ikaw ay narito hindi pa rin, nagbabago, hindi napapagod magmahal. napapagod magmahal. Sa pangalan ni Jesus, Sa pangalan ni hinihingi Jesus, ko hinihingi
ang pagbuhos ng iyong banal na Espiritu sa aking puso. Buhayin mong muli ang apoy ng aking pananampalataya. Kung ako man ay naliligaw, ibalik mo ko sa iyong presensya. Kung ako man ay nangihina, palakasin mo ko ng iyong kapangyarihan. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, ang mga naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila'y papailanlan na parang mga agila, naninindigan. Ako sa pangakong ito, kahit hindi ko naramdaman, pinipili kong maniwala. Ikaw ay kumikilos, ikaw ay tapat, at hindi mo ko iiwan kailanman. Pawiin mo ang aking pagdududa. Palitan mo ang aking pagod ng kapayapaan. Punuan mo ang aking puso ng pag-asa na nagmumula lamang sa iyo. Turuan mo akong muling magtiwala, muling sumamba, at muling magmahal sa iyo ng buong puso. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan ko ang espiritu ng panghihina at tinatanggap ko ang iyong lakas, iyong kagalakan, at iyong presensya. Simula ngayon, maglalakad ako, hindi sa aking nararamdaman, kundi sa katotohanan. Salamat, Panginoon, dahil kahit tahimik ang aking mundo, ang iyong tinig ay hindi kailanman nawawala. Ikaw ang aking sandigan, aking lakas, at ang aking pag-asa. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen and amen. Praise God. Sige po, isang malakas na palakpak para sa ating Diyos. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos. Communion nga pa. Sorry. Sige po, tayo po lahat ay tutungo sa ating communion. Ngayon nga pala ay first Sunday. Praise the Lord. Tuno natin ang ating mga kamay sa ating mga elemento na sumasagisag sa dugo at katawan ng ating Panginoong Hesus. Tayo po natin manalangin. Panginoon, nilalapit po namin ang aming mga sarili. Mga paalala mo sa amin mula sa iyong salita ay tumimo sa aming puso. At sa pamagitan po, Panginoon, ng aming pag-aalala sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, kami po ay marapatin mo, Panginoon, maging kabahagi upang alalahanin ang ginawa mo para sa amin. Salamat po. Puspusin mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ng mga elementong ito upang ito po ay maging pagpapala sa amin. Ito pong aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pakidistribute na. Inibig mo sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Sige po, lahat po, may tahawak na tayo. Hawakan nun natin ang ating mga ostya. Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay di karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na bayubay sa krus, patuloy po niyong pagkalabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain po ang osyang ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ni Jesus. Itaso natin ang ating mga tinapay sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoon siya sa dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapurasyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Thank you, Lord Jesus. Itaso natin ang ating mga kopa. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo ang siyang nagugas sa aming kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati na iyong pangalan. Habang patuloy namin ipinapahalaga iyong kaharian at iyong pagbabalik, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Itaso natin sa presensya ng Panginoon ang ating mga kopa.
Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalala sa akin sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa kopang ito, pinapag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po nating inumin. Thank you, Lord Jesus. Sige po, pag-personal pasasalamat po tayo sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat na naging bahagi po kami na alalahanin yung ginawa mo po para sa amin sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mula po sa ginawa mong iyon, kami po ay maging tunay na at tapat na lingkod mo. Kung paano ikaw ay tapat sa amin, ito po ay pumunta sa aming mga puso upang kami po ay maging tapat din sa iyo. Sa iyong papuri, sa iyong pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sige po, tayo po'y umawit ng ating victory song. Tayo po'y umawit. Awitin ho natin yung Give God the Glory. Give God the glory. Give God the glory. Give God the glory. And He will give you, and He will give you, and He will give you, and He will give you the victory. For the last time, give God the glory. Give God the glory. Give God the glory. Give God the glory. And He will give you, and He will give you, and He will give you, and He will give you the victory. Praise God. Tayo po ay dumako sa ating oras ng pagbibigay. Praise God. Ayan. So sabi nga po kanina, great is His faithfulness. Great ang ating pong Panginoon sa lahat po ng binibigay sa atin po ng Lord. Amen po. At sabi nga po sa Acts 20 verse 35, sabi niya po, remember the words that the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Mas mapalad po ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen po. Amen po ba? Amen. Kaya nga po ang bawat isa sa atin, mas mapalad po ang nagbibigay. Mas mapalad po at mas bless po ng Panginoon ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen po. Gusto ko lang pong ipatotoo yung nangyari po sa amin po. Doon po sa aming pong tahanan na sa Citadel po na ginagawa po namin. At yung nung last time po, pinatotoo ko yung pagpapala ng Lord na ibinigay po sa amin doon po na magkaroon po ng tahanan. Ngayon naman po, gusto ko lang pong ipapasalamat sa Panginoon yung protection na ginawa niya. Doon nakaranas po kami na nanakawan po doon po sa tahanan. Pero yung protection po ng Lord ay nandun pa rin po na pinagpala pa rin po ng Lord. Sapagkat yung tahanan po hindi pa po namin nasisimulan na ipagawa. Pero dahil nga po dun sa naganap po na nangyari na nanakawan po na kuryente, may binalik po na mas malaki ang Lord sa bawat isa sa tahanan po namin dahil po na naipagawa po namin siya, naumpisahan na po namin siya ipagawa at nagbigay po ng Lord ng blessing na pampagawa po para doon sa bahay na yon. Sabi nga po ni Nanay kanina, tinatalbusan lang daw po tayo. Amen po. Tinatalbusan lang po kasi kapag daw po tinatalbusan ng isang talbos,
yung talbos po ng kamote, ano pong nangyayari? Mas lumalago po at mas nagkakaroon po ng mas maraming pagpapala. Amen po. Kaya po salamat po sa Lord sapagkat binigay niya po yung blessing na yon para po maipaayos po yung bahay na yon. Amen po at pinagkakatiwala po namin po ang tahanan na yon sa ating pong Panginoon sapagkat kung wala po tayo sa ganitong gawain, kung hindi po tayo nagiging kapartner ng Panginoon sa pagbibigay, yung protection na babawasan. Pero kapag tayo po ay kapartner ng Lord sa pagbibigay, yung ating pong blue envelope na ibinabalik po sa ating Panginoon yung 10%, sa kinikita po natin at yung 90% na natitira, kumukuha po tayo ng ating offering. Yung pagpapala at yung pagprotekta ng Panginoon ay talaga pong mararanasan po natin. Kagaya nga po ng naranasan ko po, salamat po sa Lord sapagkat naging kapartner niya po ako sa pagbibigay. Amen po. Kaya po yung mga wala pa pong ganito, yung wala pa pong blue envelope at gustong maging kapartner din ng Lord sa gawain po ng pagbibigay, kuha lang po tayo dun sa likod. At gayon din po sa mga bata na kasama po natin, kayang-kaya nyo pong magganito. Amen. Mga bata, kayang-kaya nating magganito, no? Yung ayan, nung ako po ay bata pa, ayan, kagaya ninyo, no, mga kids, kumuha ako ng ganito. Tapos, yung baon ko, tinatabi ko na yung 10%. Kung may baon po ako na 20 sa isang araw, tatabi ko na yung 2 piso. Kapag isang linggo, may 100 ako, kasi sa tigda 2 piso, meron akong 10 pesos. Yun yung nagiging tithes ko. At simula nung bata ako hanggang ngayon, kung bibilangin natin yung nasa loob, mayaman na tayo. Amen. Pero yung yaman na yon dahil yun sa Lord. Amen po. At tayong mga bata, kayong mga bata, kapag inumpisahan nyo yung ganito, yung pagiging kapartner sa Lord, tayo ay pagpapalain hindi lamang sa financial, sa physical, sa knowledge and wisdom, pati yung protection ibibigay ng Lord. Amen po. Ayan. At ganun din po, kayang-kaya tayong palaguin ng Lord. Kasi kapag naging kapartner niya tayo, kagaya nga sa akin po, wala pong kakayanan na ako ay pag-aralin ng aking magulang that time. Pero dahil nga naging kapartner ako ng Lord, ako po ay nakatapos at sa ngayon po ay malapit na po ulit magtapos. Amen po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, O God. O dakilang Ama, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagsama, salamat po sa iyong protection, Father God. Ikaw nga po ang Diyos na tapat, hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman, O Lord God. At dalangin po namin na sa bawat malilikom na ikapo at handog sa oras na ito po ay magamit para sa ikalalago ng iyong gawain, hindi lamang po dito po sa Baclaran, kundi sa lahat ng JL Church na iyo pong tinalaga, Father God. Gamitin mo po ang bawat malilikom na ito. Gayon din po, nakita mo po ang puso ng bawat isa. Nakita mo po ang puso namin sa oras na ito kung gaano po kami kawiling magbigay ng aming mga ikapo at handog. At sa bawat isa pa, O Lord God, na wala pa pong kakayanan sa oras na ito, nakita mo po yung laman ng puso nila ngayong araw na ito. At nakita mo po kung ito po, O Lord God, ay tapat na nagnanais din po silang maging kapartner mo sa gawain ng pagbibigay. Ikaw po, O Diyos, ang magbibigay at magpo-provide ng resources po nila upang maging kapartner din sa iyong gawain. I-bless mo po ang bawat isa, O God. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming ikapo at handog. We declare that Jesus is Lord over our lives. We declare that Jesus is Lord over our finances. We declare that Jesus is Lord over our resources, Father God. Sa iyo po namin ibabalik ang mataas na papurit at dakilaan sa pangalan ni Jesus.
JL people, it's time. Wherever you are. At exactly 3:20 p.m., pause and join thousands of JIL people in prayer. Pray for breakthroughs in your life, your family, the JIL church pastors, congregations, for our nation, the Philippines, and the rest of the world. Within 3 minutes or more, let's unite to fulfill God's mandate, to do the Great Commission, to do beyond limits, and see breakthroughs upon breakthroughs. Ephesians 3:20. Make it a habit. Unleash your faith and see the move of the Holy Spirit. JIL people, it's time for Breakthrough 320. Po, ayan. So, tuloy po tayo sa ating pong announcement. Kagaya po kanina, yung Breakthrough 320, ang bawat isa po ay ini-encourage na makisali po sa ating pong prayer every 3:20 p.m. Ayan po ang Breakthrough Faith Declaration na kagaya po na ating pong nabasa. At natutuwa po ako dun sa ating pong ABP na pinapalabas. Kahit yung mga bata po, kahit hindi pa nila yan, kumbaga hindi pa po nila nababasa yung iba, pero natatandaan po nila sa isip nila yung napapanood nila. Kapag sinasabi nilang Breakthrough Declaration 320. So kahit po mga bata, kayang-kaya po natin gawin yan. At tuloy-tuloy po ang ating pong announcement, ang Workers Prayer Meeting every 6 p.m. every Friday, dito po sa Punong Bayan Residence. Ganon din po ang ating pong ESCOM every Saturday. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong gawain Sunday Worship Healing Service at 8 a.m. Ayan, LGN meet after ngayon pong service natin. And ang ating pong Saturday House Church, Calle 11, 8 a.m. At patuloy din po tayong mag-join at sumali sa ating pong daily group devotion every day via Messenger o Zoom 7 p.m. At ganyan din po ating pong i-like, i-share at padamihin po ang ating i-share ang ating pong mga ang ating pong mga page, ang ating pong mga FB, TikTok, ayan, ang Instagram, sa FB natin, ang Daily Prayer Watch, ayan po, nag-ano na po sa ating pong mga social media. Ayan din po yung ating pong water bottle. Sa ating pong water bottle, Ang water ba po natin ay May 24. So mga kapatid, meron na pong nakolekta si Ate Cheryl and EDM. Asan ka EDM? Asan ka May? So meron na siyang nakolekta, pero yung ating pong mga ESCOM ay nasa 12 pa. Ay parang hindi daw yata natatanggap pa yung 12. Kasi po yung 12 ay ang 13 lang ang tinatanggap kasi diretso yun ng EGR. Yun po yung naging halimbawa, 100 yung nagpa-water bath, 100 din yung mag-EGR na yun at nasa tamang edad po yun. Sino na po dito ang 13 anyos? Yung anak mo, Isaac? 12 pa lang. So, magta-13 pa lang. Pero pwede na yon. Oo, pwede na yun. Magto-12 pa lang. O, yun. So, basta 13 daw po lamang yung policy na ipapa-water bath. Pero ito lang po yun na para maintindihan natin paano tayo mag-encourage. Ano ba ibig sabihin ng water bath? Ang water bath po ay public declaration. Mahal mo si Kristo, kaya ka nagpapa-water bath, pinapakita mo sa tao kay Kristo ka. Kasi yung ginawa ni Jesus Christ yun sa Ilog Jordan. Nagpa-water bath siya kay John the Baptist, kaya on time na yon nakita yung, diba, yun yung eksena na bumaba yung Holy Spirit sa kanya. So, yun yung pag-declare natin. Ipinagmamalaki ho natin na tayo po ay kay Kristo. Yun po yung tinatawag na public declaration. So ngayon andyan sa Ate Cheryl, kung kayo po ay meron ng kilala na andito at kayo po ay kinakausap ng Panginoon, May 24, po, meron na po ako nabasa na nagsasabit na po yung iba ng details.
ng kanila pong mga water bath delegates. Kaya sana wag po tayong mahuli, tayong taga-Baclaran, tulong-tulong po tayo. Tayo po ay 32 na nakadeclare na worker sa MSR, yung monthly statement report. Pero ang totoo, tayo po ay may 42 na may proseso. Pero nakadeclare lang po doon ay 42 kasi yung mga namatay, katulad nila Ate Nisa, namatay, ay pinapalitan pa ho yun. Pinapalitan yung mga nawala at nagwala, pinapalitan ho yun. Ano po, kaya yung mga naipapasok ko natin na SOD ay pinapalitan ho natin. Kaya nakapag-SOD na yung ibang kapatid ho natin, pero hindi naman ho, meron pang tinatakpan pa. Kasi hindi ho tayo pwedeng magtanggal sa report ng tao, sa number. Pinapalitan lang ho natin, kaya tayo ho ay patuloy na nagpapa-SOD, nagpapa-HCR. Kaya ngayon po ay kailangan ho natin yon. Amen po. So, kailangan ho natin na mag-encourage sa ating mga kapatid na kung tayo po yung magkakilala 13 pataas, meron na po silang pagkakilala sa Panginoon, gusto na nilang i-declare na sila po ay kay Kristo, ipaunawa po natin ito. Amen po. So, marami pong salamat at tayo po ay magtulong-tulong. Okay po, tayong lahat ay tumayo na po para sa ating closing song. Awitin ho natin yung To God Be the Glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done with His blood. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. Yes, Lord. Yes, oh God. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, in the name of Jesus, with the power of the Holy Spirit, marami pong salamat sa iyong salita, Lord God, na aming pong narinig. Ngayong oras po na ito, nawa po Panginoon, ito po ay maisa puso po ng bawat isa po sa amin. Maging po sa babae, lalaki na naririto, na inuna po ang iyong gawain, bata, matanda, Lord, i-bless po inyo ang bawat isa po sa kanila, Lord God. Hayaan niyo po, Panginoon, na hindi po mawala ang joy of service po sa kanilang mga buhay in Jesus' name. Maging po sa iyong ginamit na buhay, sa buhay po ng aming Nanay Ining Chavez, Lord God. Lord, i-bless niyo po ang kanyang buhay. Panginoon, maging po kung siya po ay nakakaranas ng kalungkutan, salamat Panginoon sapagkat nariyan ka po upang patuloy po niyo po siyang yayakapin, Panginoon. Salamat Lord God at patuloy po Panginoon sa bawat isa po sa amin na naririto, sa mga manggagawa, mga sa man o sa audio. Lord, salamat sa pagsama niyo po sa bawat isa na maging po okay po yung internet connections na ginamit po ng bawat isa. Salamat Panginoon. At ang apat na sulok po ng lugar na ito ay patuloy po namin pinapakoveran ng iyong banal at makapangyarihang mong dugo in the name of Jesus, Lord God. At patuloy po namin dinideklara that Jesus is Lord over this place, Jesus is Lord over our lives, Jesus is Lord sa kabuuan po ng GIL Baclaran. Maraming pong salamat at patuloy po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.